Dear Kuya Poy, ako po si Luz mula dito sa Calbayog City, Samar. Hindi ko na ibibigay ang iba pang detalye ng aking pagkakakilanlan. Ang totoo niyan, kauuwi lang galing sa Taiwan ng mister kong si Robbie, galing sa paghahanap buhay. Siyempre Kuya Poy, super excited ako dahil matagal din kaming hindi nagkita ng asawa ko. At siyempre, alam niyo na, hinintay ko talaga ang pagkakataong ito para naman makapaglabing-labing din kaming dalawa. Pero hindi ko alam, ang pagkasabik kong ito ay parang napalitan na nga ng pagkadismaya. Yan ay matapos hindi man lang nakisama sa amin ang katawan ni Robbie. Parang may mali. Kahit pa yata magpatambling-tambling ako sa harapan niya, ay talagang walang mangyayari sa amin. Iniisip ko tuloy na baka walang gana sa akin ang asawa ko or baka may ibang babae na kinalolokohan na ang mister ko. Pero ng mga sumunod na araw ay nagkakwentuhan kami ng isang kumari ko. At naibahagi niya nga sa akin o naibahagi ko nga sa kanya ang nangyari sa amin ng asawa ko. Na kahit anong gawin ko ay parang deadma lang ang effort ko kay Robbie. Pero inamin niya naman sa akin na ganyan din daw ang napala niya sa kanyang mister. Pero noong ipina-check up ng kumari ko ang kanyang asawa, ay doon nila nalaman na may sakit palang diabetes ang asawa niya. Kaya raw pala hindi tumatayo ang testigo ng asawa niya dahil diabetic pala ito. Sa mga nalaman kong yun, Kuya Poy, ay doon ko lang din napagtanto na may kaparehong sakit pala ang asawa kong si Robbie matapos ko rin siyang yayain at kumbinsihin na magpatingin sa espesyalista. Idagdag pa ang madalas niyang pagkahilo. Kaya pala ang sanay lambingan namin mag-asawa ay nauuwi sa aking pagkadismaya. Yun pala ay dahil sa may sakit ng tinadala si Robbie. Alam kong mali ako, Kuya Poy, kaya naman labis akong humihingi ng tawad sa asawa ko. Gusto kong bumawi sa kanya at gusto ko rin muna siyang alagaan hanggang sa siya ay gumaling at bumuti na rin ang kanyang kalagayan. Hanggang dito na lamang ang aking kwentong ipadadala sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Luz. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi ni Luz dito sa ating Dear Kuya Poy kanina, kung saan ay nalaman nga nila na meron palang sakit na diabetes itong si Robbie na kanyang asawa. Nung una akala niya pang araw ay wala lang gana sa kanya o baka meron pang ibang babae dahil alam nyo na sa mga eksena na mag-aasawa na sila ay maglalabing-labing ay parang wala talaga. Walang mahita itong si Robbie, pero yun pala ay meron siyang sakit na hindi niya alam na meron pala siya. Okay, pero nako no, maraming salamat Luz dito sa kwentong ibinahagi mo sa ating programa. Of course, hindi lang naman yung pakikipaglabing-labing ang gusto ni Luz. At yan po ang linawin natin dyan, ha? Nang dahil nga sa sakit na diabetes nitong kanyang asawang si Robbie, dahil mas marami pa mga komplikasyon na kasunod yan. Oo, pero meron ho kasing mga tipo, hindi naman ako eksperto, pero meron namang tipo na mga diabetes na makakapagpatuloy ka naman sa pagtatrabaho. Ayan, makakapaghanap buhay ka, makakapag-aral ka pa rin, ganyan. Pwede ka pa rin naman sa romansa nga lang, ayun nga, merong mga limitasyon nang dahil nga sa dito sa nangyari kay Rob, meron na siyang erectile dysfunction o yung parang ayaw talagang makisama ni Junjun
O yun. Ayan, pero itong ganitong klase ng mga kwento ay nagpapaalala sa mga mag-aasawa. Okay? Sa mga partners dyan na nagpangakuan na mahal kita hanggang sa dulo ng kailanman. Napakaganda ng mga pangakuan. Ayan, pero marami po kasing mga pagsubok. Okay? Yung mga pagsubok sa mga mag-asawa comes in different forms. Pwedeng dumating po yan sa buhay ng mag-asawa sa pamagitan halimbawa nga ng infidelity o yung pagtataksil. Ayan, merong third party. Yan yung kadalasan natin mga naririnig Pero of course not, hindi lang po yan. Hindi lamang yung pagpasok ng ibang tao sa relasyon na mag-asawa ang major na nagiging problema. May iba pa po mga pagsubok. Meron yung personal na issue si Mister o si Mrs. 'Di ba na ang hirap palang pakisamahan o meron pala siyang ugali na hindi mo talaga makuha-kuha. Ayan, isa yan sa mga problema rin. Meron ding iba naman na may issue sa pamilya ng bawat isa. 'Di ba? Merong ganyan Okay kayo mag-asawa pero yung mga miyembro ng pamilya dun sa kabila, mainit ang dugo doon sa isa. Alam nyo na, yung pamilya. Ayan, pero isa rin sa mga pinakamatindi po talaga na pagsubok na darating sa buhay mag-asawa ay yung hatid ng isang karamdaman. Okay? Kaya dapat po laging manatili tayong matatag at nagtitiwala. Kaya ako believe din naman ako kay Robbie sa asawa ni Luz dahil hindi po madali na basta na lamang magpapacheck tayo dahil hindi mo na ako pinapansin. Yan, di ba? Kasi it takes a lot of courage para humarap sa isang espesyalista. 'Di ba? Para i-submit mo yung sarili mo na oo nga, meron nga akong nararamdaman kasi parang kumbaga yung ego natin yung pagiging parang nakakalalaki na tong asawa ko, yung iba po kasi ay na-offend kapag kaganyan. Pero kapag pinalawak mo yung kaisipan mo at gusto mo ring malaman ano nga ba ang nangyayari sa'yo, bakit nga ba kinukulang ang inyong romansa bilang mag-asawa, mas mapapaigi. Kasi nga, hindi naman sinasabi na wala nang gamot dyan sa kanilang pinoproblema. Well, beyond sex, meron madedelay 'di ba ang sakit na diabetes, lalo na kapag nandyan na ang gamutan. Lalo na kung meron ngang treatment na ibibigay yung mga espesyalista. 'Di ba? Kaya para nga po sa mga nakararanas na para bang mahal ko naman ang asawa ko, wala namang ibang taong involved, pero parang something's wrong sa katawan ko. Ayan, wag po kayong matakot at lakasan ng loob basta't nandyan si Mrs. o nandyan si Mister, hawak ang inyong kamay, magpa-check up sa mga espesyalista, maging bukas ang ating isipan dahil nga prevention is better than cure. 'Di ba? Or kung meron na talagang karamdaman, well, at least alam na natin at alam natin may karamdaman, ano ang susunod nating magiging hakbang. 'Di ba? Pero nawa nga po ang ganitong mga pagsubok sa mga relasyon ay lalo lang magtumibay ng inyong pagsasamahan, ng inyong tiwala para sa isa't isa. At dito nyo rin po it's also a test of character. Hindi lamang doon sa taong merong karamdaman, kundi doon sa taong nangako na hindi kayo iwanan dahil meron po tayong mga nalalaman na kapag nalaman na mahina yung yung mister ko, mahina si misis, merong sakit ay na, maglolo ko na. Tatalikod na sa kanyang obligasyon, sa kanyang responsibilidad at doon sa doon sa ipinangako na through thick and thin, in sickness and in health. 'Di ba? Yan yung pangakuan sa mag-aasawa, 'di ba? Yan yung isa sa mga pangakuan na narinig natin sa mga kasalan, hindi po ba? Pero yung iba nga ay para mga salita lang yan pero hindi naman pala nagagawa. Lalo na yung in sickness and in health. Ayan. Isa pa, in through thick and thin, sa kasaganaan. At kung medyo nahihirapan, through thick and thin. Yung iba nawawala na sa eksena, ayoko na. Majirap ka pala. Kaya ayoko na. Wala ka na palang pakinabang dyan. Ayun ang mga masasakit. Well, at least, lakasan ng loob, kailangan nating malaman
ang katotohanan. Kaya naman Luz, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. At gusto ko rin namang saluduhan si Robbie sa lakas ng loob nga na isubmit din yung sarili niya para malaman at masolusyonan, mahanapan ng solusyon ang kanya palang dinadalang karamdaman. Okay? At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.